sa topic natin na may kaugnayan po sa undas. Basahin muna natin yung ating text ngayong umaga. From Luke chapter 16, verse 19 hanggang 31 po ito. Basahin po natin ang buo sapagkat yung binasa kanina ni si Sir Gillian ay 3 talata lang. Hindi ko na pinabasa lahat kasi ang haba. Pero babasahin ko ngayon para maintindihan po natin yung buong kwento. Hiramin ko ang inyong mga pakinig. Kapag ka dumadalo po tayo, ang gamit po natin ay pakinig. Amen po ba? Tenga. Yung bibig natin, supilin muna nating magdadaldal. Huwag muna nating kalabitin yung ating katabi para hindi tayo nakakaistorbo sa taong nakikinig na mabuti ng kanyang salita. Maikli lang ito. Sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, may isang araw lang tayo at ilang oras lang tayong nandito sa church. Kaya samantalahin na po natin, wag po natin munang gamitin para sa pansarili po natin. Basahin po natin, Tagalog version, ASND, sa 19. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. Okay, masarap ba pagkain nyo? Okay, verse 20. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Verse 21. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Pambira, namumulot lang. Pulubi nga. Di ba? Tuloy natin. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Ang galis aso rin siguro meron ito. Verse 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Pareho silang namatay. Okay? Verse 23. At habang nagdurusa siya sa lugar ng patay, sino yon? Yung mayaman, nakita niya na sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya. Sabi niya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na ako dito sa apoy. Palagay nyo, nasaan ito? Impyerno. Okay? Pero mo, isang patak na tubig. Parang malaking ginhawa na sa kanya. Pag napunta ka ng impyerno, walang katubig-tubig doon, tuyong-tuyo. Okay? Apoy nga eh. Verse 25 tayo. Pero sumagot si Abraham, Anak, anak din ang tawag dito, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Baliktad. Pagka namatay na, baliktad na yung mga nagpasasa sa korupsyon. Nagpasasa sa mga flood control. Pag namatayan, wala na. Baha ng apoy ang aabutin nila doon. Verse 26. Isa pa, sabi niya ni Abraham, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makatatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makatatawid dito. Ilarawan niyo ito. Medyo habang binabasa ko, i-describe ninyo sa inyong sa inyong isipan na
yung kinalalagyan ni Lazarus nasa kabila. Nasa kabila naman yung impyerno na kinalalagyan ng mayaman, may bangin sa gitna nila. Hindi pwedeng magtawiran ang tao na napunta doon. Nasa na tayo? Verse 27. Sinabi pa ng mayaman, kung ganun, amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Bakit kaya? Verse 28. Para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Yun ang purpose. Amen? Kung bakit pinapapunta si Lazarus, pinababalik, kung maaari, para bigyan ng babala yung 5 niya pang kapatid na mga salbahe din katulad niya, kaya alam niyang papunta rin doon. Ayan. Verse 29. Mga contractor din siguro ito, kapatid niya. Verse 29. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sabi ni Moises, nasa kanila yung mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Ano yon? Bible. Nasa kanila ang Bible. Pakinggan nila ang mga iyon. Ano sagot? Verse 30, sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, amang Abraham. Iyan ang problema ng tao, ayaw makinig. Pinangangaral ang salita ng Diyos, ini-invite ang tao para makinig ng salita ng Diyos, ayaw. Kaya sila pupunta sa impyerno dahil ayaw nilang makinig. Amen po ba? Mapalad tayo dahil nandito tayo at nakikinig. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, nandito ka. Okay. Verse 31. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling nabuhay at mangaral sa kanila. Amen po ba? Amen. Kung hindi daw sila makikinig doon, hindi rin sila maniniwala sa isang patay na nabuhay at mangangaral sa kanila. Baka na naginip lang yan eh. Di ba? Minsan ng tao, sinabi, may patay ikang nabuhay, may kwento para sa atin. Nako, kalokohan yan. Ganyan ang tao eh. Siguro na naginip lang yan, binangungot ng kung anong panaginip, tapos mag-iimbento ng kwento. Ganyan ang tao. Kaya sabi ni Abraham, hindi sila maniniwala kahit may patay na nabuhay at mangaral sa kanila. Amen po ba? Malapit po ba ito sa ating panahon ngayon na tayo ay inaalala natin yung undas? Malapit talaga kasi pinag-uusapan po dito yung mga namatay at ngayon naman ay inaalala natin yung mga patay na mahal natin sa buhay. Okay, ang pamagat po ng ating teksto ngayong umaga sa ating mensahe ay reminders for everyone. Sa Tagalog ay mga paalala para sa lahat. Okay, amen po ba? Sino po ang dapat palalahanan? Siyempre tayo mga buhay. Kasi yung mga patay na, hindi mo na pwedeng palalahanan yan. Dapat tayong palalahanan, tayo mga buhay pa. Amen po ba? So dito po, mula po dito sa ating binasang kwento o mga salita ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba na ang nagsalita nito ay walang iba kundi si Jesus. Mula sa kanyang bibig, namutawi po ang kwento na binasa po natin na kanyang isinaysay sa taong napunta ng impyerno at napunta doon sa kabila sa paraiso. Okay, kunin natin ang mga katotohanan mula sa mga salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo. At mula po dito, atin pong kukunin kung ano ang mga paalala sa atin. Ngayong umaga ay may 3 paalala ang Diyos mula sa kanyang salita
Kanino po? Sa ating mga nabubuhay pa. Oh, kalabitin mo nga ang katabi mo kung buhay pa yan. Kasi kung patay na yan, hindi na para sa kanya ito. Para sa mga buhay po ito. Paalala ng Diyos. 3 paalala sa ating mga buhay pa. Kaya kung buhay pa ang katabi mo, sabi mo sa kanya, makinig kang mabuti, buhay ka pa eh. Amen? Amen. Okay. Ano po ang mga paalalang ito? What reminders does the Word of God gave us here? Anong mga paalala ng salita ng Diyos sa atin dito? Unahin na kaagad natin. Amen. Makinig po tayo mabuti. Una, that people will die regardless of their situation. Poor or rich. Sa Tagalog, na ang tao ay mamamatay kahit ano ang kanyang kalagayan sa buhay. Mahirap ka man o mayaman. Amen po ba? Ang lahat ay mamamatay. Sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo, mamamatay ka rin. Amen? Sigurado po yan, mamamatay yan, katabi mo na yan. Una-una lang yan. Ewan ko lang kung sino mauna sa inyo. Amen po ba? Okay? Pag-usapan po natin kasi dito sa ating talata, ipakita uli natin yung part ng ating binasa kanina sa verse 19 to 20. Sabi diyan, may isang mayamang lalaki na kasuot ng mamahalin at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubi na puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa pintuan ng bakuran ng mayaman. Gustong makakain kahit ng tira-tira na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis. Verse 22, nakita natin, yung mayaman, yung mahirap. Kinuha na nga dito ng Panginoon yung pinakamahirap, pulubi. Salamat sa Diyos at hindi tayo pulubi. Mahirap lang tayo. Amen. Mahirap lang tayo, pero hindi tayo pulubi. Nakaangat-angat pa tayo sa buhay. Amen. Sabi diyan sa verse 22, namatay ang pulubi. Yang katabi mo na yan ay mamamatay yan. At dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay din ang mayaman at inilibing. Di po ba? Naobserbahan ko lang, pagka mahirap yung namatay, konti lang ang nakikipaglibing, tapos naglalakad lang sila. Konti lang. Pero pag mayaman na namatay, pampihira, parang piyesta. Di ba? Doon pa lang sa burol, masasarap ang pagkain. Di po ba? Nakapunta na ba kayo sa burol ng mayaman? Pambihira, hindi lang mani at mga kutkutin ang pinamimigay. Talagang bandi-bandihadong pagkain. Talagang kala mo birthday kasi may mga cake pa yan. Tapos pagka ililibing na, napakaraming nakikipaglibing at may tugtog pa. Di ba? Ibang-iba. Pero ang punto natin, mahirap ka man umayaman, namamatay. Iisa lang ang paglalagyan nyo. Lupang hinukay. Di ba? Mabubulok yung mayaman kahit gano pa nilagay doon sa katawan nun. Kinargahan ng maraming ano ba yung pampatay? Formalin. Tapos yung mahirap, minsan nga ay hindi na nakaya pang magpaimbalsa mo, nililibing ka agad. Lalo ito si Lazaro marahil. Pagkamatay nito ay isinot ka agad dahil wala namang makikipaglamay. Baka kami mahawa pa ng galis niyan. Di ba? Pero
kahit pala mayaman, namamatay din. Problema ng mga taong buhay. Okay? Una, dahil tayo ay buhay, siguradong tayo po ay mamamatay. Mahirap ka man o mayaman. Oh. Kayo ba, sa tingin ninyo sa edad nyo na yan, mga ilang taon pa kaya kayo mabubuhay? Oh. Di ba? Minsan ini-estimate natin, bata pa ako, palagay ko, mga 40 years, 60 years pa ako mabubuhay. Pagka naman may edad ka na, palagay ko mga ilang taon na lang ako. Wala po doon sa edad, wala sa bata ka. Talagang lumaki-laki lang ng konti, meron namang kabataan. Di ba? Doon nga sa Facebook ko, may dumaan doon na scroll ako. Pinag-usapan doon yung mga artistang batang-bata pang namatay. Sabi ko, ito pala, ganito pala namatay. Oh. Biruin mo, mayayaman yon, artista yon, yung anak ni Kim Atienza. Nabalitaan nyo yon? Oh. Ano yon? Ilang taon yon? 19, oh. Batang-bata. Oh. Nagpatiwakal. Oh. So, ang buhay ng tao, hindi po natin alam talaga. Kahit may pera ka. Ikalawa, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Yun ang problema. Kung alam mo sana, napaghandaan mo, bili na ako ng ataol kasi malapit na eh. Isang linggo na lang ako, wala pa akong ataol. Wala pa akong paglilibingan. Baka pwedeng i-advance natin yung limos. Kung alam mo yung mamamatay ka. Kaso hindi mo alam eh. Kaya nga, ang tao pag namamatay, ikinagugulat ng lahat, kausap ko pa lang yun. Ganyan po ang buhay ng tao. Buti nga yung nagkasakit, kahit pa paano, alam mong nakaratay, malapit na talaga yan. Pero minsan, yung nag-aalaga na malakas, nauna pa. Amen po ba? Kayo po ba ay nare-relate dito? Sana po ay seryosohin po natin ito kasi hindi po natin alam talaga. Number 3, ito pa ang problema natin. Natatakot tayo kung saan tayo pupunta kapag namatay na. Sino po dito yung natatakot? Naku, baka pumunta ako dun sa pinunta nung mayaman. Natatakot siya. Ganyan ang tao kapag hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan niya. Natatakot mamatay kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta pagkatapos siyang mamatay. Sabi dito sa verse 22 namatay ang pulubi. Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. So, pag-usapan natin yung nasa likod ng kamatayang pisikal. Amen po ba? Lumalim pa tayo. Ano ang sinasabi ng Biblia kapag namatay ang tao physically? Meron pa bang buhay pagkatapos ng kamatayang pisikal? Yan po ang pag-uusapan natin sa ikalawa. 3 lang ito. Napaalala sa atin. Unang paalala sa atin, that people will die regardless of their situation, poor or rich. Ang tao daw ay mamamatay kahit ano ang kalagayan sa buhay, mahirap ka man o mayaman. Iyon ang unang paalala sa atin ng Diyos. Kasi baka inaakala mo na hindi ka mamamatay. Baka akala mo ay ang buhay ay ganyan-ganyan lang. Kaya sige lang. Pero eto ngayong umaga, ito ang paalala sa Diyos, ng Diyos sa ating lahat. Una, na ang tao ay sigurado na mamamatay, anuman ang iyong katayuan sa buhay. Mayaman o mahirap. Ikalawa, that human life does not end with physical death.
but has a final destination. Sa Tagalog, na ang buhay ng tao ay hindi natatapos sa pisikal na kamatayan, kundi ito ay may pinal na destinasyong pupuntahan. Amen po ba? Buti sana kung hayop ka lang. Minsan, pag nagagalit ang kapwa natin, hayop ka! Anong hayop? Baboy, aso, unggoy, ano? Kasi kung hayop po tayo, kung hayop ka lang, wala ho tayo sanang aalalahanin. Dahil pag namatay ang hayop, walang kaluluwa ito. Naagnas na lang siya, wala na. Pero, ang problema natin, tao tayo. Lingunin mo nga yung katabi mo yun kung tao talaga yan. Tao ang katabi mo. Yan. Dahil sa tao yan, may malaking problema. Di ba? Na pagka namatay ka physically, hindi natatapos doon. Meron kang kaluluwa na ito yung pupunta kung saan ka patungo. Kaya nga dito, basahin po natin muli yung ating talata kasi dito tayo nag-i-stick sa Luke 16, mula dito sa verse 22 hanggang 24, basahin uli natin. Namatay ang pulubi, ano kasunod nung mamatay ang pulubi? Dinala ng mga anghel. Anghel ang nagdala. Ano ang dadalhin niya? Samantala yung katawan niya nandun sa ano? Ano ang dadalhin niya? Kaluluwa. Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Pagkatapos, eto na ang eksena sa verse 23. Habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay. Nandun na siya sa impyerno. Namatay na physically, tapos na yung yaman niya dito, lahat ng layaw niya dito, kaluluwa na lang ang natira, dinala siya saan? Sa impyerno. Nagdurusi siya doon. Nakita niya sa malayo si Lazarus kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazarus na isawsaw ang daliri sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Ayan, di ba? Nagdurusa, may apoy doon. Hindi siya nag-iihaw doon, siya ang iniihaw. Amen po ba? Amen. May buhay pagkatapos ng physical na buhay. Hindi tayo hayop. Sabi ko nga, kung hayop ka lang sana, wala kang problema. Kaso, tao ka. Tao tayo. Amen. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos na mayroon tayong kaluluwa. Okay. Nung mamatay po si Lazarus, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Itong piling ni Abraham na tinatawag dito, ito po ang tinatawag na paraiso. Ito ang pinupuntahan ng mga taong ligtas noong hindi pa natutubos ni Kristo Jesus ang sangkatauhan. Nung hindi pa namamatay si Kristo, hindi pa siya nagdurusa doon sa cross ng Kalbaryo, dito pumupunta ang lahat ng namatay. Ito po ay ang mga ligtas na nabubuhay o nabuhay mula doon sa panahon ni Adan hanggang kay Hesus Kristo. Okay? Lahat ng taong namamatay doon na ligtas, alam niyo ang kaligtasan noon ay pagsunod sa kautusan. Kahit hindi mo na perfect, pero nagsikap ka, dito ka dadalhin sa paraiso. Samantalang namatay din naman yung mayaman, ang kanyang kaluluwa, sabi dito sa verse 23, ay dinala sa lugar ng pagdurusa. Ito naman po
ang tinatawag na Hades o impyerno. Ito naman ang pinupuntahan ng mga kaluluwa ng mga taong hindi ligtas. Okay? Lahat ng tao na hindi ligtas na nabuhay mula kay Adan hanggang sa huling paghukom. Yung tinatawag sa Bible, mamaya babasahin natin yun, yung Great White Throne Judgment, hanggang doon, yun na po ang the last judgment of humanity. Sa harap ng trono ng Diyos ay yun po ang huling paghuhukom. Okay? Pero hanggat hindi pa nagaganap yon, lahat ng namamatay na hindi ligtas hanggang sa panahon natin ngayon, ang pinupuntahan po ng kanilang kaluluwa ay dito sa lugar na ito na tinatawag na Hades. Greek po yung Hades or impyerno sa Tagalog. Okay. Amen po ba? Okay. Nais ko lamang pong magbigay sa inyo ng ilang theological insight para po sa paksang ito. Kasi po, para po maintindihan natin ang pangyayari. Noong hindi pa namamatay si Jesus Christ. Hello, are you listening? Pakinggan nyo pong mabuti itong sasabihin kong ito. Noong hindi pa namamatay si Jesus Christ, ang lahat ng tao, ang kanilang kaluluwa ay may isang lugar na pinupuntahan lamang. Isang lugar na pinupuntahan na ito po ay nahati sa dalawa. Yung kabila ay tinatawag na paraiso o Abraham's bosom. Yung katulad ng pinuntahan ni Lazarus. Yung isa naman ay tinatawag na Hades or impyerno. So lahat ng ligtas na tao, doon pumupunta ang kanilang kaluluwa sa tinatawag na paraiso o Abraham's bosom. Kaya sa piling siya ni Abraham Okay? Lahat naman ng mga taong hindi ligtas, take note yung mga hindi ligtas, ang kanilang kaluluwa ay doon pumupunta sa kabila. Ang tawag po doon ay Hades o impyerno. Okay. Nasaan po ang location ng Hades? Nasa gitna po ng earth. Hello, nasa gitna ng earth. Di ba ang earth ay bilog? Ang pinakagitna niyan, yung core, yung inner core, ay impyerno po. Mapapansin niyo kung bakit ang bulkan po ay nagbubuga ng laba ng apoy na napakainit. Magtataka ka, pambira, bundok naman ito. May nagsisigaba doon sa ilalim. Galing po yan doon sa inner core nitong earth. At yan po ay proven ng mga science. Okay? Ilang scientists na nakadiscover na ang earth natin ay napakainit. Alam nyo ba ang init ng gitna ng earth natin? 10 doble sa init ng araw. Yung araw, pag pinuntahan mo yan, napakainit na yan, pero 10 doble po yan ang nasa gitna ng earth natin. At yan ay napatunayan na. May mga, dito nga sa mundo natin, may mga bahagi dito, katulad ng dagat, ay may malalalim na dagat na manipis na lamang ang lupa para makarating doon sa earth na sa gitna. Na-discover nila na may tumatagas na apoy sa ilalim ng dagat. Saan ang galing yun? Meron namang isang nakadiscover na naghukay sila ng malalim na hukay. Yung nag-drill ba? Nag-drill. Yung tubo lang yung ibinubutas, nasa ibabaw sila. Ngayon, nung napakalalim na, minarinig silang mga parang mga ingay. Ngayon, ang ginawa nila para alamin kung ano ba yung ingay na yon. Kasi pinapakinggan nila
may mga ingay. Naglawit sila po ng kumbaga parang microphone sa ilalim para madinig nila sa ibabaw kung ano yung ingay na yon. Nagulat po sila, sigawan ng mga tao na nasa gitna ng paghihirap. Malilinaw po, doon po sa pinapalabas nating, ano bang pamagat doon? Hell is real, ay nandun po yon. Na malinaw po yung mga nakuha po nilang na sounds. Ang tawag po doon ay sounds of hell. Na nag-iiyakan sila, nagsisigawan, meron malinaw talaga yung nagsumisigaw ng tulong dahil napakahirap daw doon sa lugar na yon. Kaya po itong hell na ito ay talaga pong nasa gitna ng earth natin. Proven na po yan. Mga scientists po ang nagpatunay niya na talagang may apoy. Apoy ang gitna ng earth. Kaya nga, pag ito po ay wawasakin na ng Panginoon, sandali lang po ito, isang siklab lang nito kasi apoy na ito, kaya pag ito ay nag-explode na parang bulkan na sasabog, ay durog kaagad itong earth na ito pagka lulubin na ng Panginoon. Okay. So, balik tayo doon sa kinalalagyan nung ni Lazaro at nung mayaman. Sabi ni Abraham, may bangin sa gitna nila. Ang pagitan po kasi nila, yung banging napakalalim, ang tendency ay wala pong makatawid doon kasi malawak, malalim yung bangin at wala ka namang magagawa doon. Pero po, sa kwento ng Panginoon, nagkakatanawan sila. Yung nandun sa kabila ay natatanaw yung sa kabila. So kaya natanaw nga nito ni Lazaro na nandun nung mayaman, na nandun si Lazarus kay Abraham. Okay? So, ano po ba yung bangin na yun na napakalalim? Okay? Doon po nakakulong, doon po ang mga demonyo na hindi po pinayagan ng Diyos na makagala dito sa mundo. Doon ikinulong kasi ito po ay nakatakdang palabasin ng Diyos ang mga demonyo nakakulong doon sa panahon po ng Great Tribulation. Mababasa nyo yan sa Aklat ng Pahayag na pagka pinalabas na ng Diyos yun, napakadami pong mga demonyo noon na mananakit sa mga tao. Okay? Sa panahon po yun ng Great Tribulation o yung matinding kapighatian, yun na yun po ay magaganap pagkatapos po ng rapture of the church. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? So ang lugar na yon, ang tawag po doon sa Greek ay Tartarus. Kaya ang impyerno, yung Tartarus ay kinalalagyan ng mga demonyo at yun namang Hades ay kinalalagyan ng mga kaluluwa ng tao pinahirapan. So yung kabila ng bangin, noong hindi pa namamatay ang Panginoon ay nandun si Abraham na tinatawag po yung paraiso at doon po inaaliw pansamantala yung mga tao habang hinihintay na mamatay at tubusin ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ngayon, nung si Jesucristo ay pumunta dito at namatay sa cross ng Kalbaryo, nung mamatay po siya, 3 araw siyang patay. Amen po ba? Hello? Are you listening? 3 araw siyang patay. Tingin niyo saan napunta ang Panginoon? Siya po ay nagpunta doon sa una yung paraiso. Ginalugad niya po yun. Ginalugad niya po yun. Nung 3 araw na namatay ang Panginoon, yung body niya ay nalagak doon sa libingan, pero yung kanyang kaluluwa ay pumunta dito sa paraiso. Anong ginawa niya doon? Tingnan muna natin yung Lucas 23 verse 42 to 43. Tingnan niyo po ang Bible. Okay. Sa verse 42, ito po yung kwento, nung nakapako ang Panginoon, may 2 siyang katabi na magnanakaw, di po ba? 3 sila. Yung isa, yung nasa kaliwa, tinuya ang Panginoon. Ikaw naman, kung Kristo ka talaga,
Gamitin mo ang kapangyarihan mo para makalaya tayong lahat dito. Pero yung nasa kanan po, nagpakumbaba. Aminado siya na kaya siya nandun dahil sa makasalanan, so nagpakumbaba siya at kinilala niya ang Panginoon. Ang sabi niya sa verse 42, pagkatapos sinabi niya, sino yon? Yung lalaking magnanakaw na nandun sa kanan. Sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sabi niya. Sa verse 43, ito po ang sagot ng Panginoon. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay ipagsasama kita sa paraiso. Amen? Sinabi yan ng Panginoon na ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Doon bumaba ang Panginoon sa kinalalagyan ni Lazarus at ni Abraham. So anong ginawa po ng Panginoon doon sa paraiso? Sabi po ng unang Pedro 4:5 hanggang 6. Makinig kayo mabuti. Binibigyan ko kayo ng theological insight para po maintindihan nyo ang nangyayari pagkatapos ng tao ay mamatay. Okay, verse 5 ng unang Pedro Kapitulo 4. Sabi diyan, ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila. Dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Tingnan mo kung wala nang buhay sa kabila ng kamatayan. Paano hahatulan ng Diyos yung patay na? Sabi niya, hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Verse 6, ito ang ginawa ng Panginoon. Dahil dito, ang ebanghelyo ng Panginoon, Panginoong Hesukristo. Ano yung ebanghelyo? Nililinaw natin yun, ha? Ito po yung gospel, ang mabuting balita. Yung gospel sa Tagalog ay ebanghelyo. Ang ibig sabihin sa English, yung gospel ay good news. Sa Tagalog naman yung ebanghelyo, ang ibig sabihin ay mabuting balita. Na-remind kayo. Okay. Dahil dito, ang ebanghelyo, yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, ay kaniyang, siya mismo, ay kaniyang ipinangaral maging sa mga patay, nang siya ay nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sa ibang translation nito, pag binasa mo, ipinangaral ang ebanghelyo sa mga patay kahit na inabot na sila ng kamatayang pisikal. Nagigets po natin? Yun ang ginawa ng Panginoon. Inikot niya lahat yon. Una, pinuntahan niya yung paraiso at sinabi niya, eto na ako. Pag nabuhay ako, buhay din kayo lahat. Pumunta din sa kabila. Kaya kayo nagdusang ganyan kasi hindi kayo sumunod sa akin. At hindi nyo hinintay yung pagdating ko, kaya kayo napahamak. Pinuntahan niya rin yung mga nakakulong na espiritu. Sabi niya doon, maikli na lang ang panahon nyo, hahatulan na kayo. Okay. Nung si Hesukristo po ay muling mabuhay, 3 araw, linggo, ng madaling araw, ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Dinala niya ang lahat ng kaluluwang nasa paraiso tungo sa langit. Kaya yung paraiso na yon, wala nang laman. Dinala niya na sa langit. Anong talata natin? Efeso, Kapitulo 4, 8 at 10. Basahin po natin. Okay. Ganito ang sinasabi ng kasulatan.
Nang umakyat siya, sino siya? Si Kristo. Si Kristo yung siya dito. Sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sinong mga bihag na dinala niya doon? Alangan namang yung nasa impyerno, dinala niya sa langit. Sino yon? Yung nasa paraiso. Kaya wala nang laman ang paraiso ngayon, dinala na sa langit. Okay, tuloy natin ang pagbasa. Verse 9. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kalaliman ng bahagi ng lupa. Hindi siya dito bumaba. Bumaba siya dito, pero nung mamatay siya, bumaba siya doon sa kailaliman ng mga lupa. Ano pinuntahan niya doon? Yung daigdig ng patay at mga espiritong nakakulong sa ilalim ng lupa. Amen po ba? Makinig kayo mabuti. Kasi po, importante itong pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Verse 10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Ang presence ng Lord, puno. Kalangitan, kalupaan, kailaliman ng lupa. Nararamdaman nila ang presence ng Panginoon kahit nasa impyerno sila. Kaya nga, ang mga nasa impyerno, katakot-takot ang pagsisisi. At hinihiling nila sa Diyos na bigyan sila ng muli ng pagkakataong mabuhay at aayusin nila ang buhay nila. Pero wala na. Huli na. Pag ikaw napunta ng impyerno, final destination yon. Hindi po totoo ang doktrina ng Katoliko. Sinasabi ko sa inyo ng tuwiran na sila po ay merong padasal na nagdadasal na yung nasa purgatorio daw ay lumipat sa langit. Kalokohan yon. Hindi kailanman itinuturo ng Biblia na may purgatorio na kinalalagyan ng tao na pag dinasalan ng mga buhay dito, ay lumilipat sa langit. Ano naman ang patunay nila na nakalipat na kung totoo yun? Pandaraya po yun. Kaya nga si Martin Luther ay lumabas sa Katoliko at nagprotesta. Dahil ang aral nila, hindi na aral ng Diyos. Amen? So tinuturo natin dito sa church ang katotohanan, nasa inyo na po yan. Kung kayo ay patuloy na susunod doon sa mga nagtuturo ng mali. Mamaya sa discipleship natin, pag-uusapan natin din yon. Okay? So sa kasalukuyan, ang paraiso po ay wala ng laman. Dinala na ng ating Panginoong Jesucristo ang mga kaluluwa na nandun bilang bihag na dinala sa langit. At si Pablo po ay nagpatunay nito na nakita niya na ang paraiso ay nasa langit na. Nandun na sa langit, sa ikatlong langit. Sabi niya, nagkaroon ako ng pangitain at dinala ako sa ikatlong langit. Nandun ang paraiso. Sa chapter 12 ng Hebro, mababasa natin yon. Okay? Amen po ba? So, ito po ay naganap nung magtagumpay siya sa tinapos na gawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo nang sabihin niyang, it is finished. Di ba? Siya po ay binigkas niya ito. Tapos na, naganap na. It is finished. Tetelestai. Nung sabihin niya yon, ay yun na ang kaganapan ng buong katagumpayan ng mga taong naghihintay, kumikilala sa Panginoon at mga mananampalataya na sila po may access na sila sa langit. Hindi na sila bumababa ang kanilang kaluluwa pag namatay, kundi sila po ay direkta na sa langit dahil sa ating Panginoong Hesukristo. John 14:6, basahin po natin ito. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko.
Kaya wala pong aakyat sa langit kung hindi pa namamatay at muling nabuhay ang Panginoon. Kaya lahat ng namamatay noon, hindi pumupunta sa langit, kundi doon lang sa ilalim. Oh. Ngayong namatay na ang Panginoon, may access na ang lahat ng mananampalataya na pag namatay ka, direkta ka na napupunta sa langit dahil ang ating Panginoon ay nandun na. Amen po ba? Katabi ng Ama at namamagitan sa ating mga mananampalataya. Palakpakan natin ang Diyos. Ito ang panahon ni Lazaro. Naligtas siya, kahit na siya po ay pulubi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kasi po, nung panahon na yun, ang kaligtasan ay pagsunod sa kautusan. Okay, kahit pulubi siya, sumusunod siya sa utos ng Diyos. Subalit, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo at ipinangaral po ang Ebanghelyo o Gospel ng Panginoong Jesucristo, hindi na po pagsunod sa kautusan. Amen? Lilinawin ko po yan. Tayo ngayon ay maliligtas, simple lamang na tumanggap ka at nanampalataya kay Kristo, ikaw ay ligtas na. Noong panahon ni Lazaro, pinaghihirapan po ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos diyan. 1 Corinthians 15, 3-4. Tingnan po natin ito na kumbaga ito po yung laman ng Ebanghelyo. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko. Sabi ni Pablo, ibinibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan tinanggap ko rin. Ano yung pinakamahalagang katuruan? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Verse 4, at inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. So, ang tao ay hindi maliligtas sa pagsunod sa kautusan sa panahon natin ngayon, kundi sa ating pagsampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo at sumasampalataya ka na siya ay muling nabuhay. Amen po ba? Kaya Romans 10:9, basahin po natin ito. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, ano kasunod? Basahin po natin lahat. Maliligtas ka. Amen po ba? Ang kaligtasan po ay hindi ba sa sumampalataya ka lang, kundi doon sa katiyakan at personal mong kaalaman dahil sa pakikinig mo ng Ebanghelyo ay naintindihan mo na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ikalawa, siya po ay sinampalatayanan mo na nabuhay na magmuli sa mga patay. Kapag ganoon ang pananampalataya mo, maliligtas ka. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Pagdating ng araw ng paghukom, yung last judgment, yung binabanggit ko kanina, ito po yung Great White Throne Judgment, huling paghukom, lahat ng taong namatay ay muling mabubuhay. Amen? Kasama ng mga nasa Hades, mabubuhay upang tumanggap ng final judgment. Alam niyo po ba yung nandun sa Hades? Mabubuhay sila pansamantala. Aahon sila lahat doon. Ibabalik yung kanilang physical body para humarap sa trono ng Panginoon, para tumanggap ng final judgment. At ito na po, doon na sila itatapon sa tunay na impyerno. Yung sa ngayon ay hindi pa tunay na impyerno yon. Kasi ang tunay na impyerno po ay wala dito. Wala pong nakakaalam kung nasaan yon. Yung tunay na impyerno. At ang tawag po doon ay Gehenna.
Sa Greek po ay Gehenna. Ito po yung tunay na impyerno at mismong si Satanas ay takot doon sapagkat yun ang lugar na siya mismo at ang mga lahat ng demonyo at mga taong nakidemonyo sa kanila doon pupunta. Okay. Tingnan niyo po ang pahayag 20, 11 hanggang 15. Revelation po ito sa English. Apocalypse sa King James Version, pahayag ang tawag po dito sa Revised Tagalog Popular Version. Basahin po natin. Okay. Verse 11. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti. Kaya tinatawag na Great White Throne Judgment kasi yung nakaupo doon ay nasa tronong puti. Sino po yon? Ang Diyos mismo, ang hahatol sa lahat ng namatay. Okay. At ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Dito po sa tagpong ito, yung earth ay inabolish na. Wakas ng panahon. Ito pong earth na ito ay tutunawin ito ng Panginoon. Okay, mawawala ang earth sa takdang panahon. Okay. Verse 12. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at hamak. Dito po ay lahat ng namatay tatayo sa harap ng trono ng Diyos, maging ikaw man ang pinakahamak na tao o kaya pinakadakilang tao. Nabuhay ka dito sa mundo, isa kang presidente, pero hindi ka mananampalataya, haharap ka sa trono ng Panginoon sa takdang panahon. Tuloy natin. At binuksan ang mga aklat. Ilang mga aklat? Marami. Mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. Isa na lang. Ano yon? Ang aklat ng buhay. Okay? Aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Lahat ng ginawa mo, nakasulat yun doon. Na pagdating ng araw na paghatol, sasaysayin lahat yun kung ano pinagagawa mo sa mundong ito. Okay? Amen po ba? Lahat ng kalitlitang detalye ng buhay mo nakasulat. Ngayon, pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, patay ka. Tuloy natin ang pagbasa. Verse 13. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng Hades ang daigdig ng mga patay, ang mga nakalagak sa kanila. Tingnan nyo, inilabas nila yung lahat ng patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Verse 14, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang Hades, ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. Verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya di ba pagka pinapatanggap natin ang tao sa Panginoon, sinasabi natin na isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kasi kung wala doon ang pangalan mo sa aklat ng buhay, patay ka, doon ka pupunta sa tunay na impyerno. Amen? At yan po ay mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi bababa si Kristo dito, itinuro ko na ito sa inyo, na maghahari siya muna dito sa loob ng 1,000 years. Ang tawag po doon ay Millennial Kingdom. After Millennial Kingdom, magaganap po ito. Kasi dito magaganap yung huling paghihimagsik ng Diablo. Kasi palalayain uli, ikukulong si Satanas sa loob ng 1,000 taon, doon sa impyerno, sa kalalimang walang hanggan, at palalayain after 1,000 years,
mandadaya uli siya sa mundo. So, huling paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. At pagkatapos ito, eto na, yung final judgment na tinatawag na Great White Throne Judgment. Na lahat ay hahatulan. Pero take note nyo, hindi na kasama dito yung mga na-rapture. Hello? Lahat ng sumampalataya ngayon kay Kristo at naniwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo at siya ay sumampalataya na si Kristo yung nabuhay na magmuli, wala ka na dito, hindi ka nahahatulan. Okay? Automatic po yun, nasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay at hindi ka nadadaan sa Great Throne Judgment kasi na kay Kristo ka, kinuha ka na. Meron ka ng glorified body. Tinuro ko na ito sa inyo at tapos ang oras natin kung iisa-isahin pa natin yon. Okay. Iwanan muna natin, sandali yon. At dako na tayo sa pangatlo. Ano yung unang paalala sa atin ng Diyos? Na ang lahat ng tao ay mamamatay kahit ano ang kalagayan sa buhay, mayaman o mahirap. Ikalawa, na ang tao ay hindi natatapos sa pisikal na kamatayan, kundi ito ay may pinal na destinasyong pupuntahan. Ikatlo, eto na tayo sa ikatlo, that the destination a person goes to after death depends on your life now. Okay? Sa Tagalog, na ang destinasyong pupuntahan ng tao matapos na mamatay ay nakadepende sa iyong buhay ngayon. Kaya makinig tayo, seryosuhin po natin ang buhay sa ngayon sapagkat diyan po nakadepende sa buhay mo ngayon kung ano ang pupuntahan mo after death. Kung narinig mo ang Ebanghelyo, binaliwala mo, pinagtawanan mo lang, inignore mo, patay ka. Pero kung narinig mo ang Ebanghelyo, tinanggap mo, sumampalataya ka, at naglingkod ka sa Diyos, mapalad ka. Amen po ba? Luke chapter 16, verse 27 to 31. Basahin po natin ang Bible. Sinabi ng mayaman, kung ganun amang Abraham, ito, sabi ng mayaman kay Abraham, nakikiusap ako sa iyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Verse 28, para bigyan ng babala ang 5 ko pang kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Anong sagot ni Abraham? Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nila iyong pakinggan. Verse 30, sabi ng mayaman, hindi po sila makikinig doon amang Abraham. Pero kung may patay na muling nabuhay at pumunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Ano sabi ni Abraham? Sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay na muling nabuhay at mangaral sa kanila. Di ba napansin nyo yung pag-uusap ni Abraham? Malinaw, di po ba? Nakiusap yung mayaman na kung hindi na siya makakaalis doon, ay si Lazaro sana pumunta doon at mangaral sa... Ang concern niya yung 5 kapatid niya. Di ba? So, pero request ano ang tugon ni Moses? Pag-usapan po natin yung mga katotohanan tungkol sa mga patay at sa ating mga buhay pa. Mga patay na at sa ating ngayon na buhay pa. Unang katotohanan sa mga patay. Ang mga patay ay hindi na bumabalik ang kaluluwa dito sa mundo. Malinaw po yan sa binasa natin. Di ba napakaganda yung request? Yung request ng mayaman, pero hindi pinagbigyan. Gaano pa kaya yung
pabalikin mo ako, tatakutin ko lang yung aking mga kagalit doon. Di ba may mga, nakita ko yung kaluluwa ni ano. Yung patay yung kamag-anak ko namatay, nagpakita sa akin. Demonyo po yun, sinasakyan lamang ang iyong paniniwala para wag kang umalis dyan sa iyong paniniwalang sablay. Sa Bible po, itinuturo ng Biblia na pag namatay na, wala nang balikan. Napakaganda yung intensyon na nire-request nung mayaman kay Lazaro. Hindi po pinayagan. Amen? Number 2, ang mga patay na hindi ligtas, yung mga patay na hindi ligtas, bukod sa kanilang pagdurusa sa impyerno, buhay na buhay sa kanilang diwa ang mga alaala sa kanilang naiwan dito sa mundo. Naghihirap ka na doon pero naaalala mo yung mga naiwan mo. Naku, dito rin pupunta yung asawa ko, yung anak ko dito rin pupunta. Isa pa ito sa nagpapahirap sa iyo. Iniisip mo, di baling ako na lang, wag na lang sila. Pero dito rin sila pupunta. Di ba? Inaalala nila ang kanilang mahal sa buhay. At sila po ang nananalangin na sana ay magbalik loob na sa Diyos ang kanilang mga naiwan nang hindi sila pumunta doon. Baliktad. Ang tinuturo ng relihiyon, ang tao ang nananalangin para sila'y makalipat. Hindi po totoo yun. Ang totoo, yung mga nandun na ang nananalangin sa mga buhay. Amen po ba? Amen. Ikatlo, tayo namang mga buhay. Amen. Buhay ka pa ba? Maikling oras lang wag mo nang tulugan. Amen po ba? Makinig kang mabuti. Wag mo nang istorbuhin kung ano-ano pang saglit lang to. Tayo namang mga buhay pa. Kalabitin mo ang katay mo kung buhay pa yan. Ang sabi ni Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Ano po yon? Walang iba kundi ang Bibliang hawak natin at umiikot sa panahon natin ngayon. Pakinggan nila iyon, kung hindi sila makikinig, kahit may patay na muling mabuhay, ay hindi rin sila maniniwala. Amen? So kapag hindi sila naniwala, doon sila pupunta. Impyerno. Amen po ba? Noong panahon po na ito ay isinasaysay ni Jesucristo, nung ikinikwento, nung sinabi ng Panginoon ang salaysay ni Lazaro at ng mayaman, ang mga lingkod ng Diyos noon ay sila Moises at mga propeta pa lang. Napansin nyo ba? Hindi binabanggit yung iba. Moises at mga propeta. Kasi noong panahon na yon, nung nandito si Jesus, yung pa lang ang existing na mga lingkod ng Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, dinagdagan ng Diyos ito. Pansinin po natin sa Ephesians 4:11. Okay, basahin natin. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibanghilista, ang iba'y pastor at guro. May pari ba dito? Wala pong pari. Napansin niyo ba? Ito lang ang binigay ng Lord ng mga lingkod ng Diyos niya. Ano yon? Apostol, propeta, ibanghilista, pastor, guro. Yung mga nagtuturo sa cell group ninyo, yan ang guro. Amen? Kung ikaw ay nakaka-attend ng mga pagtuturo ng mga cell group leader, mga guro yan na pinadala ng Diyos sa ikabubuti natin. Pag hindi ninyo sila pinakinggan, na daladalin nila ay salita ng Diyos, may impyerno kayo. Amen po ba?
Sabi ko nga, nung aming, ano tawag doon? Joint cell group dito. Sabi ko, ako, pag wala ako sa pulpito, mabiro ako. Pwede niyo akong biru-biruin. Pwede niyo kung ano-ano. Pwede niyo akong tawagin lang na hindi pastor. Pwedeng Kuya Jun lang. Wala. Karaniwang tao lang ako. Pero, pag tumayo ako dito sa pulpito, ako po ay pastor. Ako po ay tinawag ng Diyos upang mangaral ng kanyang ibanghelyo. Kung hindi mo ito pakikinggan, impyerno ka. Amen ba? Sabi ko nga doon sa mga anak ko, pag tumayo ako dito, hindi mo na ako tatay. Hindi ako asawa ni Pastora Aileen. Ako ay tinawag ng Diyos. Ako ay pastor na nangangaral ng salita ng Diyos na mismong sila dapat makinig. Amen po ba? Pagkatapos ko dito, bumaba na ako dyan, okay lang na biroan tayo. Kasi mga tao din lang po itong mga propetang ito, mga apostol, mga ebanghilista, mga tao din lang ito. Kaya lang, unique sila, tinawag sila ng Panginoon para may specific na purpose to preach the Word of God. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Sa panahon natin ngayon, maraming tinawag ng Panginoon itong limang ito. Hindi na lamang si Moises at hindi na lamang yung mga propeta. Dinagdagan ng Diyos para maraming maabot ng salita niya. Kasi ang sabi ng Biblia, ipangangaral ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo sa lahat. Basahin natin ang talata, Matthew 24:14. Sabi ng salita ng Diyos, ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Yan yung ebanghelyo. Yan yung good news. Yan yung gospel. Tungkol sa paghahari ng Diyos upang, malaman ito ng lahat ng tao saka darating ang katapusan. Amen po ba? Maririnig ito ng lahat ng tao. Sa ngayon ay, kumbaga, meron tayong media, meron tayong internet, kaya saturated na ng salita ng Diyos ang buong mundo. Wala nang lihim, wala nang hindi po nakakadinig ng gospel. Tayo nga, pagkatapos ko dito mangaral, naka-live tayo. Tapos sinishare pa natin para maraming makadinig. Dito lamang po ako nangaral, pero hindi lang kayo ang audience ko. Malawak ang naaabot ng Facebook, ng YouTube, naaabot ng salita ng Diyos. Kaya wala nang maidadahilan ng tao na hindi ko narinig, Panginoon. Nadinig mo, hindi mo lang pinansin. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Napakadami na mangaral para ang salita ng Diyos ay madinig sa ikaliligtas ng tao. Malapit na pong dumating ang Panginoon. So ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Kristo ay nakita ng lahat, yung mga sinabi niyang signs. Isa na lang ang hindi nagaganap. Ano po yon? Yung pagtunog ng trompeta sa langit. Pag nadinig natin yon, wow, ito na, rapture yon. Mawawala sa mundong ito ang lahat ng mananampalataya at kukunin ni Kristo ang may iwan dito lahat ng fake na pananampalataya. Lahat ng hindi naniwala, lahat ng tumuya sa Panginoon, lahat ng nag-ignore ng salita ng Diyos, maiiwan sa mundong ito at papasok sila sa tinatawag na Great Tribulation. Ito po yung dakilang pagkapighatian na sabi ng Panginoong Jesucristo, minsan lamang ito dadaan sa mundong ito at hindi na mauulit.
Pinaikli ka ito. Kasi pag hindi pinaikli, walang matitirang buhay na tao. Oh. Kung ngayon ay naghihirap na tayo, mahirap tayo, pag naiwan ka sa Great Tribulation, matinding kahirapan. Hindi lamang buhay, kundi yung mga lindol, bagyo ay wala na pong sukat. Kung ngayon ay nasusukat yung pinakamalakas sa lindol ay 7, magnitude 7 hanggang 8 nasusukat. Sa panahon na yon, wala na po. Sira na lahat ng scale ng tao kasi ang lindol doon, sabi nga ng Biblia, lahat ng isla ay lulubog sa tindi na po ng, lahat ng bundok ay guguho. O, pero mo ganyan, nililindol ka, binabagyo ka, umuulan ng mga blocky yelo at kung ano-ano pang kapighatian ang mararanasan mo. Nandiyan pa si Satanas, yung kanyang antikristo na sinisikil ka. O, sa panahon na yon ay ang isang pirasong tinapay ay katumbas na maghapon mong trabaho. O, pero may isang maghapong nagtrabaho ka, ang bayad sa iyo, isang tinapay. Ayan, magtitiis ka talaga, grabing hirap ang abutin mo pag naiwan ka sa rapture. O, amen po ba? Sana po, mangusap sa inyo ang Diyos. Amen. Punta na tayo sa life application natin. Ang life application natin, una, seryosohin natin ang pakikinig sa mga tinawag ng Diyos upang mangaral ng Ebanghelyo o mabuting balita tungkol kay Kristo. Pag nakinig ka, seryosohin mo na, hindi yung nandito ka, nakikipagharutan ka, nandito ka, nagsiselfon ka, nandito ka, nagpalabas-labas ka dahil iniintindi mo yung sikmura mo, nagugutom ako, may renda mo. Dito po, hindi ito katulad ng araw na makita mo lang ang simba, nag-cross ka, ay nakapagsimba ka na. Dito po, pag nagpunta ka dito, intindihin mo ang mensahe ng Diyos para maligtas ka. Amen? O, ikalawa, maglingkod na tayo ng totoo sa Panginoon dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Dalawa lang po ang inaabang natin, rapture o kaya kamatayan. O, alin man doon na mauna, kung patay ka o rapture, basta ikaw ay mananampalataya ni Kristong totoo, ligtas ka. Amen? Okay. Ano po ang big idea natin? Pakita natin. The big idea is, ang Ebanghelyo o mabuting balita tungkol kay Kristo, lamang ang pag-asa ng tao upang makatakas sa impyerno. Palakpakan natin ng Diyos, yung malakas. Amen. Hallelujah.